Okay, hello po and welcome sa isa na namang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan lang po at babalikan lang po natin ang isang issue na naganap noong bandang July. Ito nangyari at itong ang issue to ay noong nagkaroon ng gulo sa isang bar na kasangkot itong si Aura Breguela. Okay? And may napanood kasi ako ng isang video. I-analyze natin kung totoo nga yung isang video ni Idol Rafi noong ito ay na-feature niya sa Rafi Tulfo in Action. Well, para maintindihan natin, panoorin natin. At i-feature nga natin itong isang video. Bumalik tayo sa umpisa kung ano nga ba yung take ni Rafi tungkol dito sa isyong to nung nangyari ito, and then eventually papakinggan natin si Vice Ganda tungkol sa sinasabi ni Idol Rafi na discrimination ng LGBTQIA. Bali, itong interview na to sa RTIA ay ginanap noong June 30. This was Friday. In-interview ni Idol Rafi yung police doon sa Makati kung saan nga ito naganap at kung sinin mga nag-iimbestiga dito sa nangyaring isyong to. Okay? So pakinggan muna natin itong pag-iimbestiga daw ni Idol Rafi tungkol dito sa isyong to ni Aura Breguela. Itong si Aura, pinuntahan itong complainant at gustong hubarin yung damit para makita yung katawan. Ito complainant po, babae? Hindi, lalaki po. Macho. Macho. Gusto pa ba rin ni Aura yung damit ng lalaki para makita ang katawan? Yes po. Okay. So, nag-ano itong lalaki, nakakaya kasi maraming tao dito. So, Okay, siguro yun yung unang issue kung bakit nag-trigger siguro si Aura na ayaw siya mapagbigyan doon sa gusto sana makita yung katawan daw ng lalaki. Okay? And then eventually, dito sa interview to ni Idol Rafi sa Rafi Tulfo in Action ay may binitawang salita itong si Colonel, Chief of Police ng Makati. Okay? And pakinggan natin kung ano nga bang sinabi niya kung bakit nagalit si Idol Rafi. karambol. Bakit po maging agresibo si Aura sa isang lalaki na i-request niya na maghubad? Bakit niya gagawin yon? Alam mo naman, si Aura is gay. Gusto niya makita yung magandang katawan. Hindi sir, mali ka dyan sir. Tapos sir. Okay, yun yung statement ng police na nung tinanong ni Idol bakit gustong makita ni Aura yung katawan ng lalaki. And then sabi nga ni Colonel, kasi alam niya naman, gay si Aura, gusto niyang makakita ng katawan. Nakalagay din dito si Aura is gay, gusto niya makita yung magandang katawan ng lalaki. Okay? And doon, para kay Idol Rafi, parang ito ay discriminatory. Okay, pakinggan pa natin si Idol kung ano yung reaction niya. Wag sir. Wag ganon. Palibas ay gay, gusto makita agad ang katawan ng isang lalaki. Okay. Para sa akin wala namang masama. Na kahit na kung totoo man na gay siya, tapos tawagin mo siyang gay o bakla, hindi naman defensive yung word na bakla. Kung bakla naman talaga siya, bakit siya magiging defensive, di ba? Siguro ginagawang pangasar yun sa mga lalaki na pagka tinawag kang bakla, medyo offensive. Pero pagka sinabing bakla siya, kung bakla naman talaga siya, wala namang offensive na sinabi dun. And then siguro nag-trigger lang din si Idol na kasi nga tinawag na bakla, ang hanap ng mga gay ay makakita ng magandang katawan katulad ng nakasulat dito. Ito ay nangyari, bali Friday to, mga lumabas na video ng Saturday and Sunday na parang bumaliktad yung sitwasyon na dati yung first day, Friday, ay kampi sila kay Aura, and then walang episode ng Saturday and Sunday ang RTIA kasi nung Sabado at Linggo doon nagkaroon ng pagbaliktad ng storya na ang lumalabas si Aura yung naging aggressive, and then si Aura rin ang may pagkakamali kung bakit nagkaroon ng rumble doon sa loob at saka sa labas ng bar. And nung Lunes nga, bali July na to, kumambyo na rin ng statement itong si Idol Rafi na parang sinasabi niya bastos nga daw tong si Aura. Bumaliktad nga yung storya ni Idol Rafi dito sa storyang to. Nung una, kampi siya, nung bali Friday yon, kampi siya kay Aura kasi nga tinawagan rin nila si Attorney Tungol at nagkaroon din daw sila ng first hand information tungkol dito sa isyong to. Pero by the time na bumaliktad nga at ang naging agresibo pala talaga dito ay si Aura, pagdating ng Lunes, bumaliktad rin ang idol nyo tungkol dito sa isyong to, sa kaguluhan nila ito. At yun nga, binabanatan niya na si Aura, pero tinindigan niya pa rin yung kanyang opinion tungkol sa pagkakadiscriminate daw ni Colonel ng PNP Chief Police ng Makati doon sa statement na dahil nga daw bakla ay gusto makakita ng magandang katawan. Okay? So pakinggan natin tong statement ni Idol patungkol dito sa isyong to after nila din bumaliktad at sisihin din si Aura sa pangyayaring ito, pero tinira pa rin niya si Colonel dito sa episode na ito. Pakinggan ulit natin. Ito na yung bagong statement ni Idol Rafi. Ito July 3 na to. And then, ako naman, kini-question ko yung mga statement na sinabi ng police na para sa akin, hindi ka panipaniwala against Aura. Okay, kasi nga nung una, hindi pa nila naririnig yung side ng lalaki, and then eventually, hindi pa rin lumalabas noon yung CCTV kung saan aggressive talaga si Aura. Basta na lang silang bumira nung Friday na yon, and then ito yung July 3, Monday, bumaliktad na sila ng posisyon. Until na napanood natin itong video nito. Ang mali lang ni PNP, ni Chief of Police,
nag-issue siya ng homophobic statement. Hindi po ito-tolerate ng programang ito ang homophobia. Ang dapat na sinabi ng pulis doon, normal and expected na sasabihin ng pulisana sa ganung sitwasyon. Nung sa tanong ko, bakit gagawin ni Aura yung ganon, napipilitin ng isang lalaki na makubad, dapat ang sinabi niya, dala ng kalasingan. Yun yung dapat tamang sagot. Dala ng kalasingan, wala na sa sarili, kaya nga, Pwede rin naman yung dala ng kalasingan dahil gusto niyang makita yung katawan ng lalaki. Pero parehas din eh. Wala pa rin pagkakaiba na bading si Aura, kaya gusto niyang makakita ng katawan ng lalaki. nagawa niya yung sexual harassment. Sexual harassment na kagad eh. Pakinggan ulit natin yung yung police, yung si Kernel, kung ano bang talagang sinabi niya. Comment nyo sa baba kung sa tingin nyo medyo offensive ba talaga yung sinabi ni Kernel dito sa statement niya, dito sa interview niya, dito sa sagot niya kay Idol Raffy Tulfo. Comment nyo kung offensive ba talaga yung statement na yun. Bakit po maging agresibo si Aura sa isang lalaki na i-request niya na maghubad? Bakit niya gagawin yon? Alam mo naman, si Aura is gay. Gusto niya makita yung magandang katawan. Hindi sir, mali ka dyan sir. Wag sir. Wag sir. Wag ganon. Palibasa ay gay, gusto na makita agad ang katawan ng isang lalaki. Gusto ko lang din kasi balikan itong isyong to. Tungkol doon sa recent video ni Vice Ganda. Ito yung in-interview niya si Aga Mulak kasi may bagong film. Alam niyo po, itong YouTube na to, nagiging part na rin siya para i-promote yung mga film ng mga artista. Kasi yung mga artista, naging vlogger na rin dito sa YouTube kasi nga, patok naman talaga yung YouTube. And ito nga yung interview ni Vice Ganda dito kay Aga Mulak para i-promote na rin yung film na lalabas ngayon kasama si Julia Barreto. And may part dito na napanood ko na normal naman talaga sa mga bading na gusto makita yung katawan ng mga lalaki na lalo na pag may mga muscle. Lalo na itong kabataan ni Aga Mulak, tapos may mga ganyang pormahan, tapos kita yung mga abs, alam mo na, talagang nagkakagulo rin talaga yung mga kababaihan. Nakita ko na rin to si Aga Mulak way back 2000, bago dating pa lang ako dito sa Italy, year 2000, and may pinopromote silang remittance center ng ABS-CBN. Nagkaroon ng remittance center ng ABS-CBN dito sa Milan, Italy, and siya nga yung artista na nagpo-promote dito. May picture pa kami dyan. Kasama namin yung family ko, nakipagpa-picture kami kay Aga Mulak, and then nakapagpa-autograph. And then yun yung time na hindi ko maalala kung magpapakasal pa lang yata. Alam ko kasal na yata sila nung pumunta dito si Aga Mulak. Kaya nagpa-picture ako. Binati ko siya na sabi ko, congratulations po. Tapos sabi niya, thank you. Kasi dito, nung year 2000, ito lang trivia lang dito sa mga OFWs na nandito sa Italy. Wala pang internet, wala pa kayong mapapanood na mga palabas sa Pilipinas, galing Pilipinas. Yung pa lang, every Sunday pa lang. May VHS kami, tapos yung VHS na yun, pwede mong i-set up yung oras, pwede mong i-record sa TV. Kasi yung dito sa Italy, meron dating isang channel na nagpapalabas sila ng ABS-CBN. 2 oras yun, from 9 o'clock ng umaga hanggang 11 ng umaga. Ayaw naman namin gumising ng 9 o'clock ng umaga para lang mapanood yung ipapalabas ng linggong yun. Kaya ang ginagawa namin, sineset up namin yung VHS. VHS pa yun. Ang isang tape ng VHS ay 2 hours. Okay? From 9 to 11. Kaya pagka sinet up mo yung VHS na yun, 5 minutes before 9, tapos matatapos yun 5 minutes after 11. Tapos pagka nagising na kami ng tanghali, i-rewind na lang namin, tapos saka namin papanoorin. At ang pinapalabas doon, every Sunday yun, iba-iba yung bali 3 yun. TV Patrol, The Buzz, at saka maalaala mo kaya, o kaya yung isa sa mga programa nila sa ABS-CBN. Hindi lang maalaala mo kaya, minsan iba-iba rin. Basta 3 yun, in 2 hours, pinapalabas nila yung 3 yun, balita, showbiz balita, at saka isang episode ng program nila sa ABS-CBN na nire-record namin yon. May time na nag-improve na, nagkaroon na ng ABS-CBN na channel dito sa Italy. And kaya malaking tulong itong mga video YouTubes na yung mga OFWs nakakapanood na and updated sa mga issue sa Pilipinas and all around the world. Okay, kasi dati talagang pili lang yung every Sunday lang kung nagkakaroon ng balita yung mga OFW sa ibang bansa, lalo na dito sa Italy. Every Sunday lang yung nangyayari ng whole week, doon nila ipapalabas ng Sunday edition. Okay, and balik tayo dito sa isyong to. May pumukaw nga sa akin dito sa sinabi ni Vice Ganda tungkol doon sa mga bading na ang gusto lang ay makakita ng katawan ng lalaki. Okay, so pakinggan natin itong interview kay Aga Mulak. Ito yung nagto-throwback sila sa mga picture ni Aga Mulak, and magko-comment naman si Aga Mulak. Okay? So, pakinggan natin to. Ito kasi bagets pa rin yung mukha. Bagets. Nakakubad pero bagets. Parang mahihiya kang magkamali siya. Okay. Pero ito todo may mali siya. Isuzoom mo to dahil. Sa cellphone mo ito nakita. Isuzoom mo, tapos bibilangan mo yung karong. Aminin nyo mga bakla. Isuzoom mo, tapos bibilangan yung karong. Ganyan kayo kagalas mo. Ako hindi ako ganun eh. Nahihiya ako. Diba? Kaya tinanggal ko talaga yung zoom sa phone. Wala. Kahit siya sinabi niya na nung pinakita niya
Yung unang photo, hindi pa daw makakapag-isip ng malaswa. Pero nung nilabas to, parang doon ka na daw makakapag-isip ng malaswang pag-iisip. And then, isuzoom mo pa yung katawan. Okay? Kumbaga dito, yun na yung pag-iisip kung ano yung iniisip ng mga bading. Okay? Kaya, hindi mo rin maaalis at hindi mo rin masasabi na mali yung sinabi ni PNP Chief doon sa statement niya nung in-interview siya ni Idol Rafi. Kasi kahit naman itong si Vice Ganda, sinabi niya na nga rin huwag kayong malinis. Parang ganun, kung yung mga babae, pag nakakita sila ng idol nila na nakaubad na ganyan di ba parang pagpapantasyahan na rin nila. Sila pang nasa LGBT community na hindi mag-iisip ng ganun, di ba? So, i-rewind natin itong statement ni Miss Vice Ganda. Panin yung mukha. Nakakubad pero bagets. Di ba? Parang mahihiya kang magkamali siya. Oh, maiiyakan magkamali siya dun sa picture na to. And then, Pero ito todo may mali siya. Isusum mo to dahil. Yung sa cellphone mo ito nakita. Isusum mo, tapos bibilangin mo yung karong. Aminin niyo mga bakla. Okay. Isusum mo, tapos bibilangin yung karong. Ganyan kayo kilala aminin nyo mga bakla, sa bibig na ng mismong isang bakla, yung pagpapantasyahan nila, yung katawan ng isang lalaki. Wala namang masama doon sa statement ni PNP Chief dahil siya yung nagsabi, dahil lalaki siya. Pero pagka eto, mismong si Vice Ganda na nagsabi, na normal lang sa mga bading na magsabi ng statement na ganito. Kasi yun talaga yung nafe-feel ng mga bakla, di ba? Hindi mo naman pwedeng pigilan yung mga bakla na wag tumingin sa katawan ng mga lalaki kasi isa yun sa mga interest nila. Na yun nga yung inaamin din ni Vice Ganda na sinasabi niya, wag kayong magmalinis mga bakla. Parang ganon. Kasi yun talaga yung yung katotohanan naman talaga kung tutusin, di ba? Kaya yung sinasabi ni Idol Rafi na dahil sinabi ni PNP Chief yung statement na yun discriminatory na nagdi-discriminate si PNP Chief kay Aura dahil gusto ni Aurang makita yung magandang katawan ng lalaki dun sa bar kaya siya nagalit. Sa tingin ko hindi yun discriminatory, it's just a fact. And kahit sabihin mo yun sa mga LGBT community, hindi yun discriminatory. Kaya sa tingin ko, yung pag-iisip lang talaga ni Idol dito yung tagilid. Tumaob na yung utak. Dahil sa statement na to ni PNP Chief. Sige, play pa natin. Alam mo naman, si Aura is gay. Gusto niya makita yung magandang katawan. Hindi sir, mali ka dyan sir. Wag sir. Wag sir. Pag ganon, palibasa ay gay, gusto na makita agad ng katawan ng isang lalaki. Siguro po meron pong pinagmulan yung kaguluhan. Dito kasi hindi pa alam ni Idol Rafi yung lumabas din dun sa CCTV. And pakinggan naman natin itong statement din ni Vice Ganda tungkol sa katawan ng isang machong nagagandahang katawan ng lalaki. Nakakubad pero bagets. Di ba? Parang mahihiya kang magkamali siya. Pero ito todo may mali siya. Isusum mo to dahil. Yung sa cellphone mo ito nakita. Isusum mo, tapos bibilangin mo yung karong. Aminin niyo mga bakla. Isusum mo, tapos bibilangin yung karong. Ganyan kayo kilala sa. Ako hindi ako ganun nahihiya akong gawin yun. Kaya tinanggal ko talaga yung zoom sa phone. Walang zoom sa phone. Ayan, panoorin niyo na lang tong interview ni Vice Ganda kay Agamulak. And nakakatawa naman din yung interview to. And gusto ko lang din talagang balikan nito kasi nung napanood ko to yung si Idol Rafi yun na-offend. Bakit? Bading ba siya? Para ma-offend. Kasi yung mga nasa LGBTQ community nga hindi naman sila na-offend Sila na mismo yung nagsasabi na tinitingnan nila yung katawan ng lalaki. Okay? So yun lamang po, hanggang dito na lamang po ang video natin ngayon and please paki-follow po ako sa Facebook page ko and paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko and maraming salamat sa mga nanood ko at sumuporta at hanggang susunod. Ingat po tayo lahat. Ciao ciao.